Okay, hello guys. Welcome sa ating next episode ng Mamalakaya Podcast. Okay. Ito ay tawag dito, mapapakinggan, mapapanood sa YouTube, sa Spotify, sa Apple Yes. Podcasts. Okay. Sa ano kasi, sa Spotify, meron na rin kasing video doon. Okay. Oo. Meron na nga. Matagal na. Oo. Dati hindi no? Parang ano lang siya audio lang Pero ngayon meron ng video. Kaya nga siya video podcast. Okay. So, mapapanood nyo na rin yun at mapapakinggan. Meron akong kaklase na nakikinig dito palagi para daw siya laging may kausap. Okay. So, ganun. So, last chapter na tayo. Although last chapter yun. Pero ito yung second half ng 6th chapter ng First Timothy. Okay. So, kung magbabalik tanaw tayo dito sa unang Timoteo, si Pablo ang nagbibilin dito kay Timothy. Okay? Si Timothy ay isa sa kanyang mga disipulo. Tama ba ako, Sir John? At isa siyang, sabihin nating mayroong kabataan. Hindi naman sobrang bata. Pero maaaring siya ay, sabi mo nga, ay nasa 30 anyos mahigit. Okay? Na considered na bata sa culture nila. Kanya ding ginagawa. Kasi may mga ganun parang sa ginagawa mo, bata ka dyan. Okay? Relative Yes. Para sa trabaho mo, ang bata mo para dyan. May ganun So, kadalasan, kapag ikay pastor, kailangan, ano ang stereotype? May edad ka na, madami ka na pagdaanan. Pero dito, binrake niya yung barrier. Okay. Diba? So, happy Women's Month po sa ating lahat. Sa March. Okay. Very random lang na naisingit ko. Bilang trabaho ko yon. Okay. Ngayon, sa unang sa verse 11 na tayo magsisimula. No? Yes. So, hindi mo na tayo magkakaroon ng mga current events na na komentaryo. Although may mga nangyayaring gera, sabog, ano pa ba? Flood control, lagi naman Lagi naman may ganon. Impeachment. Ano pa ba issue ngayon? Yung sex bomb, wala na. Wala na. Ano pa ba? Wala na. Yun na lang. Alam nyo, mga kapatid, kung tayo ay iinog na lang ang buhay natin sa mga issue ng mundo, para kasing sila na lang ang nagdidikta ng kung anong mararamdaman natin tsaka kung iisipin. Oo, yung mga issue. Kaya dapat meron talaga tayong sariling oras na magbasa ng Biblia. Makita natin kung ano yung totoong mundo. Yes, na inihain sa atin ng Diyos. Hindi yung kung ano isubo sa atin ng media, kung ano isubo sa atin ng, di ba? Minsan parang iniisip mo, parang hindi kaya ginagawa talaga nila to para yun na lang iisipin namin. Parang brain rotting, gano'n ang dating. Part naman talaga yun. Ngayon pa na madaling gumawa ng content kasi nga, na tayo, AI driven na yung social mabilis. Media. So, kaya na natin mag-create ng content kahit hindi totoo. Basta created siya ng ating prompt and imagination. Okay, simulan natin sa 11. Hanggang 16. Okay, kasi nung nakaraan, konting overview about siya sa riches. The root of all kinds of evil. Diba? It's the love of money. Love of money. Not money itself, but the love of money. Kasakiman, kagahaman, kapalaluan. Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos. Oy, ngunit kasi ngayon yung topic natin nakaraan. Materialism, pera, consumerism. Sabi din na inaakala nila na ang relihiyon ay paraan ng pagpapayaman. Di ba? So, yung prosperity gospel, natakal naman na natin yun. Lagi naman. Lagi naman. At tayo, tinatakal natin yun, hindi dahil kinokondemn natin sila. Pwede rin naman. Yes. Ay, yung mali. Di ba? Kinokondena natin yung mali nilang ginawa. Pero kaya namin yung nasasabi dahil kami din mismo ay galing doon. Okay. Kami din ay naniwala doon. Kami ay nag-amen doon. Yes. Di ba? At kami ay pumalakpak doon. Yes.
Okay. Noon. Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Okay. Iiwas. Yes. No? Sikapin mong mamuhay ng matuwid, makadiyos, may pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis, at kaamuan. 1:11 lang ba? Hanggang 16. Ang dami na yan. Madami nga. Sige, ito, pakinggan niyo na po lahat para isang tirada na lang. Ipaglaban mo ng mabuti ang pananampalataya. Panghawakan mo ang buhay na walang hanggan. Dahil diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Iniuutos ko sa iyo sa harapan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat at sa harapan ni Kristo Jesus na nagbigay ng mabuting patotoo sa harap ni Poncio Pilato. Okay. Sundin mong mabuti ng may katapatan ang mga iniutos sa iyo hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Siya'y darating sa panahong itinakda ng mapagpala at makapangyarihang Diyos, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan at nananatili sa liwanag na di matitigan. Walang taong nakakita o makakakita sa Kanya. Sa Kanya ang karangalan at kapangyarihan walang hanggan. Amen. So, after nating mabasa na nakaraan yung warning ni Paul regarding sa pera, at then yung reminder din ni Paul kay Timothy na yung buhay na pagiging makadiyos na merong pagkakontento is contentment. Malaking pakinabang yun. Godliness with contentment is a great gain. Kasi marami mga tao hindi na kasi marunong makontento. Palalo na, no? Yes. Hindi lang yun. Ano tayo? Para ba na-program na tayo na maging selfish? Sa mga games, di ba? Yung mga games natin, may baterya, no? Pansinin mo. Parang yung hindi ka muna makakapaglaro, hindi mo pwedeng adikin. Kasi nag-iipon siya ng parang energy. Pero pwede mo i-bypass yun gamit yung pera. Oh, yes. Ayun. Which is doon kumikita ngayon yung mga programmer and developer. Doon naintindihan ko naman na syempre, hindi na pwedeng, tsaka business yun Hindi na pwedeng hindi sila kumita. Saka po, pinag-aralan po namin sa business administration yung art of selling. Isa sa mga way para daw makabenta ka is tanggalin mo yung logic sa kanila. At bigyan mo sila ng time limit. Yes. Tsaka ang tawag dito, bigyan mo sila ng false sense of reward. Na akala mo parang nakamura sila or akala mo kailangan nila. Di ba yung sa mga discount? Hindi naman, akala nila nakamura sila, pero ang totoo, hindi naman talaga nila kailangan bilhin yun. Yun. So, kumbaga, dali sila. Kumbaga, magkakaiba lang ng way ng advertisement at saka ng marketing. Pero maganda yung sinabi mo na madami kasing tao hindi na nakokontento sa buhay. At siguro bilang isang hindi Kristiyano, ang buhay ay iikot lang sa ganon. Sa hindi pagkakontento. Ecclesiastes, di ba? You chase after the wind. Lahat ng bagay gusto mong makuha, pero pag nandun ka na, di ba? Parang, tapos na. Parang never-ending chase. Parang may... Walang satisfaction. May lesson kami ganyan. Pinakita niya yung logic. Wala siyang particular na religion, pero ang topic kasi is about spiritual development Yung unang stage ng spirituality ng tao, actually hindi pa matatawag na spirituality yun ay naglalaro lang sa innocence or materialism, fear, ego, or emotions, at saka control, power, success. Doon lang umiikot. Tapos kapag titignan mo, maraming tao nabubuhay at namamatay, hanggang doon lang sila. Hanggang doon lang sila sa materialism, emotions, control, success, power. Hanggang doon lang. Wala nang ilalalim. Yung itsura kasi ng diagram niya, para siyang funnel. Alam mo yung funnel, embudo. So, malaki, papaliit. Papalalim.
Yun. Hindi na tumagos. Hanggang hindi na siya bumaba. Hanggang doon lang. Ngayon, merong 3 stages yun eh. Puro sa'yo lang ba? Or magagawa mong tumulong sa iba? So, pag nag-decide ka na hindi puro sarili mo, tumulong ka sa iba, tsaka ka palang mapupunta sa ganun level. Ngayon, kung tumutulong ka na sa ibang tao at nauunawaan mo na hindi lang ikaw ang nangangailangan, merong uling choice doon. Paano yung mga tao hindi nakaka-appreciate sa'yo? Paano yung mga tao na hindi kaya suklian yung kabutihan mo? Laging merong gano'n. Laging may crossroads. Yeah. May mas malalim uli. Yung paghahanap ng purpose sa buhay, then yung pagsisik na there are greater truths, then yung second to the last is pag-awaken ng mind na hindi lang about sa material na bagay or sa mga success ang buhay ng tao. Pero may panghuling may panghuling level. Okay? Ngayon, nung na-awake... Ayun yung pinaka, ito ultimate. Pinaka malalim, pero pag sinabi ko sa'yo kung yung pinaka ilalim, parang sasabihin mo is, dun pa lang yun? Parang yun yung sasabihin mo. Ngayon, ang una kasing na-awaken dyan yung mind eh. Na-realize mo na there's more to life kaysa dun sa mga tangible and material na bagay, kaysa sa mga social media or pagtulong lang na meron. Habang tumatanda ka, nagsasawa ka sa mga ganyang buhay. At kahit nga yung pagtulong kahit sabihin natin na alam ng tao na matulungin ka, hindi rin yun sapat eh. Yung social experiment kasi. Mga ganon. So, baka may camera sa likod. Yun nga. So, sabihin, hindi lang na-awaken yung mind mo. May choice ka. Tatanggapin mo na ba na hindi lang mind mo ang kailangan mabuksan, kundi kailangan din mabuksan ng puso mo na wala ka ng choice at hindi na ikaw ang may control ng buhay mo. Doon napapasok yung pinakailalim. Spirit. Ayun. Ngayon, kaya ko sinabi na doon pa lang, nung sinabi ko sa mga estudyante ko, doon pa lang yung sinasabi sa John 3:3 na unless a man be born again. Kaya ko rin sinabi na dun pa lang, kasi dun sa pang-apat na lupa, dun sa parable of the soil, nung nahulog sa good soil na pala. Hindi naman yun 100-fold return agad eh. Meron pang level 30, ng ng maturity, 30, 60, and 100. So akala ng tao, just because na-reach nila yung sa spiritual part ng kanilang enlightenment is yun na yun. Hindi. Nagsisimula ka pa lang ng spiritual journey mo talaga in the kingdom of God. Hindi mo mauubos Pero kasi yung diagram na yun, walang particular na religion yun eh. Pero ang tinutumbok niya, kahit anong deny niya, is merong spiritual higher being na kailangan makipag-communicate sa spirit mo. May creator kasi. Yeah. Diba? Yun. Yun yung maganda. Tapos ang nakalagay na sa dulo nung sa spirit na hindi na choice. Choicelessness. So, sabihin, hindi na ikaw ang may-ari ng parang buhay kung mo. fu, okay. Mamaya papakita ko sa iyo yung diagram. Na-research ko lang din kasi sa curriculum ko choicelessness. Wala na akong magagawa. Para siyang yielding. Yes. Yun. Pero wala siyang nung inaaral ko yun, wala siyang particular na religion na mga binabanggit. Parang siya, parang logic lang siya na maganda, no? So, kung nakwento ko na sa iyo to. Pero base sa topic natin, sakto eh. Kasi nung Sabado, di ba pagod ako noon, kaya di ako nakasunod. Kasi exam kami, sobra kaming nag-e-exam. Exam, report, quiz, tas 3 exam prelim, midterm, finals. Tapos, ba't ba natin to ginagawa? Mga kaklase ko. Kasi mga kaklase ko, mga may edad na rin. Second courser kasi. Ba't ba natin to ginagawa? Imbis na natutulog tayo, tagpapahinga, ginagawa pa natin to. Sabi ko naman, oo nga eh. Sabi ko naman, alam mo, ganito na lang ang gusto. Kasi kausap ako ng isa kaklase na, uy, ano yung grades mo sa ganito? Ay, pwede kang mag-cum laude. Kaso nga lang, ingatan mo, wag kang mag-ganitong grade kasi sayang ang cum laude ko. Pwede yan. Sabi ko, wala na akong pake. Sabi ko, nung una ka ako, okay ako, gusto ko. Pero ngayon, wala na akong pake. Alam mo, ganito na, ito na lang ang gusto ko kako. Ano? Makapasa sa board, makagraduate, makapasa sa board, ma-promote, magkaroon ng pera, magkaroon ng konting pera,
na sakto lang na merong time pa ako sa pamilya, Yes. may time ako mag-exercise, may time ako tuwing Sunday, magsimba, may time ako sa ministry, di ba? May time ako sa hobbies ko. Ganun na lang, sabi ko. Yun ang gusto ko. Actually, I can relate with that. Kasi, di ba, Balance, di ba? Buhay di mo. ba kasi 2023, parang 23? 2023, doon yung nag-thesis proposal ako ng dissertation Tapos doon din namatay si Papa Hindi ko na tinuloy after nun. Hindi ko inayos yung ko. Kasi sa totoo lang, parang dragging na kasi. Parang, yes sa promotion, yes sa academe, yes sa bilang head, kailangan may doctorate ka. Pero sa totoo lang, hindi ko na kasi nakikita yung eternality niya talaga. Hindi, sa totoo lang. Tatabangan ka no? Totoo lang Title naman yan Sa totoo lang Yung Pero eventually, mapipilitan din naman akong gawin. Pero yung parang yayakapin ko siya. Ng buong Hindi Kasi Ecclesiastes pa lang, binabanggit na niya at wina-warn na niya yung bagay na yan. Na, ang tawag dito, na yung walang katapusan ang mga pag-aaral, walang katapusan ang diba, pag-acquire ng knowledge. Noong una, di ba, parang gusto ko i-cancel yung recording natin. Gusto ko mag-OT. Pero hindi nga, ba't ako mag-OT? Di ba? Sa akin wala namang problema. Yun din. Sabi ko, parang balanse sa buhay. May pera ka pang pa-hospital. Di ba? May pera ka para gastusin. Supposedly, meron ako ngayon Parang may kinausap kasi ko sa pag-evaluate ng parang sa curriculum, blah, 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 ganyan. Pumayag ako. Pwede na ako ng Tuesday. Kaso nga lang, kapon kasi nagka-emergency yung alaga kong pusa dahil ako sa yun din, may oras ka para sa pusa mo. Di ba? Tapos naisip ko, tapos may mga brethren tayo na... Sorry, sir. Paano mo nalalaman na may problema yung pusa? Naramdaman mo lang? Yung behavior. Makikita mo yung mapapansin mo yun Dahil sobrang sanay ka na, alam mo na. Oo, makikita mo yung kunwari, lagi siya pabalik-balik sa litter saka sand. Saka ng fur parent pala. Sabihin, hindi. Mapapansin mo yung pabalik-balik siya sa litter sand. Hindi ka naman kailangan. Hindi, kunwari kahit nakasama mo lang lagi sa bahay. Ramdam mo. Mapapansin mo yung ganun. So, kumbaga, kilala mo sila by name? Magkakaiba din yung tsura nila. Magkakaiba din personality nila lahat. Talaga? Nadidistinguish mo? Okay. Pusa yun Pusa lang yun. Okay? Kaya iniisip ko, paano kaya yung kambal? Nanganak ka. Tapos hindi kaya along the way, magkalituhan ka sila na... Siguro sa outside, pero sa behavior, hindi. Dahil majority ng kilala kong kambal, sobrang magkaiba ng ugali. Oo. Kahit sa mga estudyante, sobrang kambal. Madami na ako naging estudyanteng kambal. Yung isa outgoing, yung isa tahimik lang, yung isa mas friendly, yung isa suplado. Yung mga ganon. Yung isa is mas chill lang, yung isa very hard sa sarili. So, mostly nga, yung kambal ang mas magkalayo ang behavior. Yun. Magkaiba sila. Anyway, going back, ang point lang nun is, laging bumabalik sa akin yung Ecclesiastes na sa buhay, wala talagang katapusan yung pag-aaral and even yung pagsusulat ng mga libro. Kasi parang naalala ko, dissertation. Di ba parang nagaga ka rin ng publication. Kaya kapag may kinakain tayo, kainin natin, masarap. Parang yun yung gusto niyo sabihin di ba? Totoo naman. Fruits of your labor. Totoo naman, pag natapos ko yun, tapos na, yan. Pero parang... Okay naman yung research, maganda naman yun talaga, may pakinabang naman talaga yung research, pero parang tanggap ko na umpisa pa lang na kaya ko lang naman ginagawa lahat yun is nung una nagtatrabaho sa ama para ma-regular ako, hindi ko matanggal. Yun lang naman Tapos ito, kaya lang ako nagpo-pursong ganyan, naaya lang, ganyan. Pero alam na alam ko sa sarili ko na hindi ito yung buhay na gusto ko. Para siyang rat race. Oo. Para bang you are trying to conform on the system. Pangit mong pakinggan bilang educator, okay? Kasi gumagawa ka naman talaga, hindi naman yung parang diploma mill na binayaran ko lang yung doctorate kaya nga nahihirapan ako Ang point ko lang doon is magastos, draining, madiwara, ang course ko pa DIT. Pag kasi DIT, Doctor of Information Technology,
Dalawa yung parang ginagawa mo. Gumagawa ka na program ng dissertation, gumagawa ka pa ng program. Yung paggawa pala ng program per se, yung pag-formulate pala ng idea, mahadiwara na, even yung pagko-code. How much more pa yung sa pagdo-document? Yun yung minsan hindi naiintindihan ng ibang mga nakakayari ng PhD, nakakayari ng doctorate. Hindi na naunawaan na kapag related sa IT, doble yung ginagawa Tapos nung minsan napahinto ako na, kaya nga tinan mo, 2023, 2026 na ngayon, it's 3 years. parang ayoko na, pero parang nangihinayang kasi ko na kaya sabi ko siya, baka eventually gawin ko rin. Pero, mapilitan ka, no? Siguro kung i-bash ako na, hindi, kaya lang niya niya, para gumraduate lang. Ay, yeah. Para gumraduate lang. Oo, sasabihin kong ganon. Pero I will make sure naman na yung ko, may naman talaga, benefit or may makikinabang naman talaga, hindi yung wala lang. Ang ganda, no? Ang maganda sa tao kapag hindi ka attached sa kahit walang pwedeng ipang-blackmail sa'yo. Actually, nung nilalait nga ako nung may... Tatagos no? Kapag hindi ka... Nung nagde-defend ako ng 2023, isa sa mga panelists ko, sinabihan ako ng mga ganito na, oo, gagraduate ka nga, pero walang ka-novelty yung, yung research mo, yung dissertation mo, gumanon siya. Ako naman, nasa ICU si Papa noon tapos ang dami ko iniisip. Tapos, hindi man ako nagkasala, yung ginagawa ko naman, alam ko naman mapapakinabangan talaga ng division namin kapag in-applyan sa DepEd. Tapos sasabihin niya na ganon, ala naman siya sa DepEd, nandun siya sa State University. Sabi ko, sige, laitin mo lang. Sabi ko, laitin mo. Panel kayo. Andiyan kayo. Ang cruel ng mundo, no? Sabi ko gano'n, sa loob-loob ko, sige, laitin mo lang. Sabihin mo na lahat to gusto mo sabihin. Kahit gano'n pa ka-unprofessional, sasabihin mo, yes, hindi ako nahihiya na gusto ko lang gumraduate, gusto ko lang mayari ito. Kasi ang tingin ko sa kanya, para siyang hadlang. Hadlang siya sa kung ano talaga yung dapat kong ginagawa. So, kumbaga, syempre, ang mali ko naman, sinimulan ko na So, kailangan kong yariin. So, I should be a good example na finisher. Pero kung ang sukatan natin is yung eternality ng isang bagay, tanggap ko na, hindi siya tatagos. Hindi siya tatagos. Pang dito lang, Oo. Hanggang dito lang. Alam ka namang sa langit Ay, Sir John, nag-dissertation ka pala. Alam ka naman may ganun sa langit, di ba? Wala nang ganun doon. Wala na. Hindi, yung mga posisyon natin dito sa trabaho, wala pero na sa langit. To be fair, okay? Maganda ang research naman. Hindi ko lang talaga siya gusto. Pero maganda yung research in sense na ang dami niyang na-improve sa ating pamumuhay. Marami siyang mga nasagot na bagay sa atin. So, kumbaga, hindi ko ina-undermine yung research. I'm just saying na it is not hindi sa'yo cup of tea. Hindi ko siya interest. Mas gusto kong, siguro yung Bible, mas gusto ko aralin yung mga bagay-bagay to overcome, yung mga analogies sa Bible, mga sa truth, yung existentialism, at saka yung pagiging, ang tawag dito, yung, yun isang uri ng intelligence na sabi ni Howard Gardner, yung pagiging existentialist. You ask philosophical questions na meron naman talaga part sa buhay natin na minsan nane-neglect natin dahil sa kabisihan ng mundo. Mas concerned ako sa existential. Sa mga existential na mga bagay-bagay. Merong si Jim Carrey, hindi yung issue niya ngayon Hindi rin naman ako aware sa issue niya. Meron siyang sinabi na nag-host yata siya ng Golden Globes. Parang gano'n. Tapos parang yun yung point niya na pinakalala kasi siya ng host pala, sorry. Parang siya yung mag-introduce dun sa mananalo. Parang Oscars kasi yun Golden Globes Award. And now, to announce the nominees for ganito, please welcome the second Golden Globe winner, Jim Carrey. Diba? Baka naman. Tapos hindi ko alam, siguro lang niya yun. On the spot lang niya binuo yung spiel niya. Tapos hello everyone. I'm two-time award-winning Golden Globe Jim Carrey. Okay, sige. Inulit lang niya gano'n. Pero ang point lang niya nun is, kung matutulog ako, hindi ako isang taong natutulog. Okay. Ako si two-time Golden Globe. Di ba ang absurd?
Jim Carrey. Feeling ko ang style niya nun is absurdist. Ginawa niya, in-exaggerate niya para magmukha absurd eh. Tapos, at kung ako'y mananaginip, ang panaginip ko ay maging 3 times. Golden Globe. Because then, it will be enough. Sabi ko, I will end this terrible chase. Sabi Hindi, totoo naman eh. Tao lang naman yung nagtakda ng mga ganong bagay. Parang siyang na-narcastic. Yeah. Hindi kasi si Jim Carrey ngayon, very siya eh. Kasama siya sa parang naging woke sa hindi yung woke na na movement, na namulat siya dun sa parang Hollywood lifestyle na umalis siya doon. Na ang issue nga ngayon, conspiracy theory is clone na lang siya. Lahat na lang eh. Oo, clone na lang siya. Kasi nag-iba daw yung kulay ng mata. Lahat na lang something na ganun. Kasi nga parang meron siyang mga sinabi na hindi dapat sabihin, na ni-spill sa Hollywood. Na, Illuminati something, ganun noon. So, ganun. Point lang is, ang tao talaga is nagche-chase siya talaga para siyang laging may hinahabol, yung award, Little Prince. Di ba? Ganun yung kwento. Pero ang ganda nun, dapat pala bumalik tayo sa pagkabata natin. Yes. Yun yung parang nakuha ko dun sa Little Prince. Parang there's inner child sa atin. Yes. Yung parang sinabi din ni Bitoy na dun sa mga laruan, kung natandaan mo yung sinabi niya na yun, na dapat sabi ni Bitoy, tumatanda tayo kasi hindi tayo naglalaro. Paano yung term? Pag tumatanda na, hindi na naglalaro. Ayun, pag tumatanda na, hindi na naglalaro. Hindi, baligtad. Kaya tayo tumatanda, hindi na tayo naglalaro. Totoo naman. So, kumbaga, pag kasi nabasa mo yung Book of Ecclesiastes, yun yung logical na pag-explain na meaningless naman talaga lahat. Yung gano'n. It's just chasing after the wind. Hindi mo naman kasi, it will never be enough. Okay? Even after ng doctorate, meron ng tinatawag na medyo bago-bago lang to. Post-doctorate degree. Wow. Meron ng gano'n. Okay? Na ino-offer sa ibang bansa. So sabi ko, when is the end of this? So wala naman talagang katapusan ang pagkatuto. Pero sa buhay na to, which is only one life, isure mo na yung merong eternality. Kaya sa akin, sige, mag-unahan kayo mag-doctorate. Sige, mag-unahan kayo. Bahala kayo sa buhay nyo. Kaya nga, pati yung sa promotion, na yung sa reclass, kasi nakalagay doon hanggang March 31, bahala na kayo, mauna na kayo. Kasi parang, ang point ko doon is, lang yan rat race. Sa totoo lang. Of course, we want to be promoted. I will not be hypocritical with that. Pero, ano ba talaga yung mas essential? And madalas... So, kung siya, parang ang kapalit niya kapayapaan mo, effort mo, inis mo, mental health mo, peace mo. Again, hindi ko dina-downplay yung mga researchers, Kasi saludo ko dun sa mga tao na nagbibigay talaga ng sa panahon. Pero kung ang kapalit naman nun is yung mental health mo, yung stress mo, tsaka yung gastos, pera, whatever, lahat. Wala kang oras sa pamilya mo. Parang... Madami kang birthday na di na-attendan, lamay na hindi napuntahan. So para bang for that? Yung para may bang... May pelikula Hindi, para ang point nun is at what cost? Ayan. Ang ganda nun. At what cost? But then again, sabi ko nga sa'yo, it might be, mapipilitan rin ako tapusin to. Pero kumbaga, malinaw na sinasabi ko na this too is also meaningless at chasing after the wind. Kaya nga sabi dito, you man of God, you flee from these things. Huwag mo i-pursue yung mga material na bagay kasi about greed yung binabanggit sa nakaraan Hindi lang naman tayo sa pera minsan greedy Greedy tayo sa kapangyarihan, greedy tayo sa attention, greedy tayo sa influence, greedy tayo sa maraming bagay. So dito nire-realign ni Paul yung kaisipan ni Timothy na kung meron ka man ding ipupurso na bagay, ito yung maipurso mo. Righteousness. Yung pagiging matuwid. Godliness. Pagiging maka-Diyos. Faith, love, patience, and gentleness.
So, bakit niya binabanggit yung mga ganong bagay? Kasi ito yung mga bagay na sa Diyos valuable. May may kapupuntahan. Yes. May eternalidad. No. So, in short, may mga bagay kang dapat bitawan. Okay? Na kailangan mo umalis ng limelight. Kailangan mo na hindi ikaw yung magaling. Kailangan hindi ikaw yung prestigious. Hindi naman kailangan ng Diyos na magaling eh. Ang kailangan ng Diyos is yung marunong sumunod. Yun. Hindi, para bang sa dulo makikita mo na yes, achievements are good. Again, hindi ko dina-downplay yung achievements. Pero kapag ibabangga mo na sa eternal na mga bagay, wala siyang Tiyan mo si Paul. I considered everything as rubbish. Ako na rin, mas sobra kong galing at dami ko achievement. Does it mean na mas kagamit-gamit ako kay God? Baka nga hindi kung hindi naman ako laging nagpapagamit or available sa kingdom ni God So, it doesn't go that way. Minsan nga, kung sino pa yung matatalino, hindi sila aware, sila pala yung dapat mas mag-humble down. May napakinggan akong preaching na natuto din ako dito. Kung gusto mong maging pinaka, tapos ang kapalit nun is yung mga oras mo nga sa pamilya, oras sa mga bagay na mahalaga. Wag na. Do not be number one. Pero kunyari, yung no effort ka, number one ka talaga, baka para dyan ka talaga. Again, ulitin ko, hindi ko dina-downplay yung discipline and effort natin sa mga ganitong bagay. Hindi ko sasabi maging tamad tayo. Ang sinasabi ko lang is... Ituon nyo kung yung sipag nyo worth it ba? Yes. Tsaka, at what cost mo aabutin yung isang bagay? Anong kabayaran? Oo. Kaya, kumbaga, kung marami kang bibitawan and even yung para kay God is mabibitawan mo para lang i-pursue yung bagay na to. Bakit? Wag na lang, di ba? Wag na lang. Baligtad. Yung para bang kahit ma-delay ka na dito, wag lang yung para sa Diyos. So, yun nga, bilang man of God, instead na pride and riches and influence ang hinahabol natin, i-pursue natin yung mga godly values and character. Okay. Then sabi dito, fight the good fight of faith. So, hindi lang naman sa marunong tayong lumaban at makibaka sa buhay at sa pananampalataya, maging ready din tayo na ipasa yung charge sa atin ni God sa ating pagtitiwala. So, kumbaga, ipasa din natin yung mensahe, ipasa din natin yung zeal, ipasa din natin sa tao yung eternality na natutunan natin. So, yung good fight of faith, hindi lang sa nanalo ka, kundi maipasa mo sa ibang tao yung kung ano yung tinanggap mo kay God. At ang nagbigay naman talaga sa atin nung charge na yon, hindi naman talaga si Paul Si Jesus ang nagbigay ng charge sa atin sa mga bagay na yun. And sabi dito, in the sight of God who gives life to all things. So, ibig sabihin, ina-acknowledge natin na kaya tayo lumalaban. It is because yung nag-uutos sa atin is siya yung nagbigay at naglalang sa lahat. Hindi siya kung sino Hindi lang. naman kung sino lang ang nagbigay. Tama. Yes, okay. Diyos na mismo. Ang problema... Utos ka ng nanay mo. Diba? Ang problema kasi sa culture natin, para lang hindi ma-question yung feelings and emotions natin or yung stand natin, is nade-deny natin or nade-devalue natin yung pagiging Diyos ng Diyos. Dina-downplay. Kaya may mga atheist, may mga agnostic, may idolatry, mali yung pagkakakilala sa Diyos na out of context. It is because humaharang kasi yung ating personal desire. We do not allow the Word of God to interpret and to introduce sino ba talaga ang Diyos sa buhay natin. Parang rebelde talaga yung heart mo. Yes. Kasi parang ayaw mo magpa sa ilalim. Yes. Dun sa will ni God Yes. Ang tao naman kasi, trained yan, magkabata ka pa lang, to do what you like. Oo. Di ba? Kung ano gusto mo. Oo. Bakit? Kaya nga nagawa yung salitang baste. Oo. Ay. Gusto ko yan, basta. Okay. Diba? Dahil nga personal development subject kami, tinuturuan ko sila na maging honest and to articulate yung kanilang feelings and emotions. Hindi yung basta. Hindi ka ako totoo yung salitang basta. Pwede mo siya express as, ito kasi yung preference ko.
ito yung mas ano sa akin kabig sa akin O di sabihin mo ng gano'n, hindi mo sabihin basta. Yung pagsasabi ng basta, minsan, yun yung katamaran natin to be honest or to explain well. Ano ba talaga yung gusto nating i-express? Kasi nga, we are innately selfish apart doon sa sanctification ng Holy Spirit with God. So sabi dito, witness the good confession before Pontius Pilate daw, yung ginawa ni Christ Jesus. So basahin natin. Si Jesus, sino ba si Poncio Pilato? Si Pontius Pilate is yung governor no time na yon kung saan Roman governor kung saan si Jesus is na trial. Yun, trial niya nga pala yun. Pero ang maganda dito, sabi dito, sabi nagugis ka ba? Sabi dito, Jesus admitted the truth about himself and nag-agree siya kay Pilate na si Jesus ay King of the Jews. Okay. So, mapapansin nyo dito, pag about sa identity ni Jesus, hindi niya tinatanggi. Sumasagot siya. At hindi rin siya tumatahimik lang. Ano pa? Si Jesus nag-testify siya kay Pilate na si God ang in charge. Wala kang power unless inalaw ni God the Father. Yan. Kaya kumbaga hindi siya natetreten on whose authority, di ba? Yun. Kaya hindi siya natetreten kay Pontius Pilate. Why? Kasi kung hindi si God the Father nagbigay ng authority sa kanya, wala siyang authority over him. What else? Pero sa mga accusations, baseless accusations or hindi totoo akusasyon kay Jesus, hindi siya sumagot. What for? Kailangan mo i-explain yung sarili mo. Okay, and lastly, tama. In each of this way, sabi dito, Jesus made a good confession before Pontius Pilate. So, nung sa Timothy na ang kailangan mag-live in good confession of faith, so sinasabi lang ni San Pablo kung ano yung ginawa ni Jesus nung siya naman yung nag-confess ng kanyang faith, nung si Jesus yung nag-confess nung kanyang stand bilang anak ng Diyos. So, sabi dito, until our Lord Jesus Christ appearing. So, hanggat di dumadating si Jesus at buhay ka, you continue in faith. Huwag kang tatalikod sa pananampalataya. And sabi dito, He who is. So, pinakita dito at pinakilala sino si Jesus. Kaya tayo walang sense ng sinfulness natin because wala tayong sense ng majesty ni God. Kaya hindi tayo aware sa pagiging makasalanan, mayabang makasarili, tsaka mainitin yung ulo, bugnutin, and harsh natin, is because hindi natin kilala kung sino talaga si God. Remember, pag kilala mo si God at na-witness mo kung sino si God, ano sasabihin mo? Yung sinabi depart ni Peter. From me, Yeah, depart from me. Diba? Parang sinabi ni Isaiah. Diba? I'm a man with green lips. Yes. Yun. So, hindi naman nila nakita yun nung ang kausap niya, barkada niya. Yeah, hindi naman yun nakita yun kung ang kausap niya, kasamahan lang niya o yung kamag-anak niya. Asawa niya, hindi. Nakita niya yun nung na-encounter niya mismo yung holiness and presence yun, ni Christ. Yun, sa salita, sa ilalim ng liwanag, dun mo pala makikita kung sino ka. Yeah, exactly. No. Kaya dito, naging ending nung verses na binasa natin. Sarap pala natin. Masarap. Sasabi dito is, si Jesus daw yung King of Kings, Lord of Lords. Nag-iisang immortal at hindi nalalapitang liwanag na kung saan yung tao daw ay hindi pa nakikita at hindi kayang makita. Kasi kung totoo lang, na ipakikita ni God yung fullness ng glory niya, walang tao mabubuhay. Okay, mamatay. Unfathomable at we can't contain. Yes. Kaya sabi dito, to whom be honor and everlasting power. So, kumbaga, pag na-witness natin yung fullness ng glory ni God, hindi ang una nating sasabihin is, ano yung pwede niyang gawin sa akin? Hindi. Ang una daw response natin pag nakita natin yung fullness ng glory ni God is to worship Him. Grabe. Kaya nga may kantang I can only imagine surrounded by your glory, what will my heart feel, di ba? Will I dance for you, Jesus, or in awe will I be still? So, ibig sabihin, whether napasayaw ka o napatahimik ka, natulala ka, lahat yun is in worship. Pwedeng mangyari yun kahit nandito ka pa sa lupa. Yes. So, in short, hindi primarily na response mo is, kunwari, lumitaw yung fullness ng glory ni God, hindi ganito yung magiging response mo kung kilala mo siya.
na, ano? okay, ano yung maibibigay mo sa akin? Ano yung genie? Oo. Kaya ako natatakot ako dun sa mga taong nagsasabing, only God can judge me. Di ba? Hala, bakit nyo sinasabi yan? Kaya nga. At saka yung mga nagsasabing ganito, o di magkita-kita na sa impyerno. O yung mga ganon. Forgive them. Sabi ko ganon, hindi nyo alam kung ano yung sinasabi Gano'ng kabigat? nyo. Yeah. Even yung linya niya, deserve ko to. Nakakatakot yung sabihin niya, yung deserve ko to. Sabi ko, hindi mo alam kung ano yung sinasabi mong deserve mo. Oo, Because, stretch natin yan. Yes, because ang deserve ng tao is kamatayan na walang hanggan. Because inoffend natin yung darling ng heaven na hindi naman nagkasala magpakailanman. The dying of faith. Crucified. Yan. Sige, 17 to 19. 17 to 19. Ang mayayaman sa material na bagay ay utusan mong huwag magmataas. Yes. At huwag umasa sa kayamanang lumilipas. Sa halip ay umasa sila sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. 18. Utusan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabubuting gawa. Maging bukas palad at matulungin sa kapwa. 19 ba? 19. Sa gayon, makakapag-impok sila para sa mabuting pundasyon sa hinaharap at makakamtan nila ang tunay na buhay. Okay. Para daw sa mayayaman. So, kumbaga, pinuput in check niya dito yung mga mayayaman. Again, hindi yung porket mayaman ka is hindi ka na godly. Yun, may Christian namang mayaman. Okay. Meron kasing... Ano bang threshold ng kayamanan? Paano threshold? Paano masasabing mayaman yung mayaman? Ang simpleng sagot ko lang dyan is kapag you have more than what you need. Kaso nga lang, nagbabago kasi yung What you need. what you need. Dati, hindi naman need yung internet. Actually, di naman kasi issue nung need mo talaga eh. Ang issue dyan is yung greed. Sa Pilipinas, hindi ko po sure kasi yung poverty threshold, may ganun-ganun. Hindi, actually, dapat alam ko eh. Kasi nakalimutan ko lang eh. Kasi dun sa mga 4-piece na beneficiaries, may threshold yun. Kaya nga ang problema, Nakita yun eh. yung minsan hindi tayo realistic dun sa ginagamit na threshold. Yung para bang kumakain tayo na may dignidad. Kaya i-define pa natin yun. Actually, hindi ko din alam din kung masasabi natin na sumasalamin siya talaga sa totoong buhay. Kasi minsan yung mga, hindi ko naman nila lahat, pero yung mga ibang agency ng ahensya ng gobyerno, parang hindi siya realistic. Kunyari nga, 500 nga, chibuena nga eh. Oo nga. Di ba? Oo nga. Kaya ang point ko lang doon is, minsan, nasa lamig lang sila ng opisina nila, gagko-conduct sila research. Di ba sila yung actual na buhababa sa mismo laylayan? May iba kasi yung ganun eh. Iba kasi yung ba? Tapos yung gagamitin lang resources to counter yung kanilang data is hindi rin naman viable. So, kumbaga, minsan hindi realistic talaga. Kasi ang problema, yung magagawa ng data na yan, hindi sila nag-i-immersion. Para kang Olympian gods na nagpapanukala ng mga tapos hindi ka bumababa sa... Kaya nga pinakamainam pag nagkakonda ka ng research, okay, sometimes meron tinatawag na immersion. Yung tinatry mo mamuhay dun sa community na yun. Iba yun. Oo. Kumbaga, nagkakaroon ka ng sense of compassion talaga. Sa social work, mandatory yun. Kailangan mong gawin yun. Kapag magke-case work ka talaga, kailangan mag-i-immerse kayo. Kakainin mo. Yes. So sila matutulog. Para kasi magkaroon ka ng compassion and empathy sa kanila. Kaya nga, hindi naman niloloko. Ako, agree ako dito eh. Kaya kunwari yung mga may sakit na mga secretary o head ng mga department, kunwari, Department of Health, pag nagkasakit yung anak, dito ipagamot sa public hospital. Kaya Tapos huwag magpakalala. Tapos para makita nila ano yung kailangan i-improve dito sa Pilipinas. Hindi ko alam naman nila. Hindi, alam kong alam nila. Okay? Pero it is such a crime na alam mo na merong pagkukulang and you all have the power to do that, you don't do it. Hindi. Pangit ang healthcare sa Pinas, no? Ha? Nasa pangitan mo. Actually, maganda sana yung healthcare ng Pinas kung maayos yung execution and implementation. Kunwari, sa yakap, okay naman sana yan eh. Kaso nga lang, gano'ng karami yung may alam ng yakap. Sa PhilHealth, no? Oo, tapos, na okay ba yung mga accounts natin ng yakap? Tapos, ano pa ba? Yung accredited ba ng mga... Kaya ang PhilHealth yung hospital. Yes. Tapos, ang
ewan ako, kunwari, nagkasakit ka, para kailangan may kakilala ka muna na politiko o kailangan pipila ka pa na mahaba, ganyan-ganyan, binabawasan tayo ng mga contributions. Di ba, laki-laki ng tax natin, ganun. Pero, dahil doon sa mga nangyayari na makikita mo talaga na yung sistema ng mundong ito, ano talaga siya? Basag talaga siya, bagsak talaga yung system ng mundo compared doon sa ano yung sistema ng Diyos. So, dito sinasabi nga na... Kaya very comforting yung, di ba yung kinakanta natin Sunday? No weeping, di ba? Oo. No sick or lame. No hiding. Yes, tago pala. Isa pa lang So, kumbaga pinapaalalahanan yung mga well-off na maging, ang sabi dito, responsible sa paggamit ng kanilang riches. Huwag madamot. Huwag mapagmataas. Huwag din mapagmataas. Kasi may mga tao na umangat lang ng konti yung sweldo, umangat na rin yung ego. Hindi dapat ganun. Pero alam mo, may mga tao din na hindi naman mayaman mapagmataas. Poor eyes. Ay, tawag dito, poor eyesight daw. Mata pobre. May ganun. Kaya ako galing ng tao, hindi lang sa pere. Hindi sa economic status lamang. Meron pa nga, yung depende yung pagtrato mo sa... Mirroring. Sa sweldo no kausap mo. Yun hindi mo pinapansin yung utility o yung guard kasi mas mataas yung sweldo. Ako, ang naging kultura ko bang matatawag? Yung practice na lang pag kultura. Lahat tawag ko boss. Bossing, kahit utility, kahit boss, gano'n. Kahit natutuwa nga ako dun sa bagong kultura ngayon ng Kapitolyo. Siguro dahil marami ng mga batang hepe at medyo nagiging bukas na isip natin. Okay. Kung paano sila makitungo sa mga utility, ganun din sila makitungo sa iba. Kasi ganun naman talaga dapat. Ngayon, ito yung problem, ito yung catch. Pero syempre, may mga ibang hindi. Ito yung catch. Dahil nga binabasag mo na yung ganong sistema, minsan hindi makasabay yung mga Gen X. At yung mga boomers. May age din. Para bang gusto nila, nire-respect sila, ganon-ganon. Kaso nga lang, ito ang problema. Kung kayo nga mismo hindi marunong mag-respect, how would you expect na ganon? Kaya nga, hindi ko naman sinasabi, pero payari naman na kasi yung nila, yung generation. Hindi ko sinabi payari na mamatay, hindi. Kasi patapos na sila yung in charge. So makikita natin kung meron bang improvement base doon sa pagpapalit ng generation. But then again, whatever it is, the will of fire. Whatever it is, yung pride daw ng tao sa kanyang heart is kailangan mawala. Okay? Yung haughtiness ng spirit. And sabi dito, yung mamayaman ay dapat hindi magtiwala sa kanilang sariling kayamanan, kundi dapat magtiwala sila sa Diyos. Bakit? Kasi kapag mayaman ka... Pansinin mo yung mga problema ng mga first world country. Yung kahit hindi naman problema. Tapos tayo naman What is a woman? Yan yung problema nila tapos tayo naman ang pinoproblema natin, first world country tayo. Okay? Yan yung nanonood kasi ako ng podcast ng mga comedian, yung Cool Pals. Yun yung sinabi ni Ryan Rems na dapat hindi na natin pinoproblema yung totoo naman din kasi yung mga ganyan abortion, yung mga ganyan. Dapat pang US yan Totoo naman kasi. Pang Pinas tayo Ang ulahin natin yung problema na ng first world yan. Kaya hindi tayo makaahon-ahon Papansinin mo, siguro nga, kung sila may problema talaga sila, kunyari sa flood control, US, may problema, mas doon sila magtutuon ng pansin Pero dahil ang ganda ng kanilang pamamalakad, di kami siya 100% maganda, pero dahil maganda siya, maayos, kumpara sa atin, siyempre, isip ka na lang din ibang problema. Kaya nga ang point doon, ano ba talaga yung pressing issues? Yun yung unahin sana natin. Hindi lang basta i-address na pakikinggan. Yung meron talagang implementation. However, ang nakikita ko sa problem sa atin, yung tinatawag na political will. Yung pag sinabi, mangyayari. Ganun sana. Oo, siguro yung parang ang hirap sa Pinas. Parang, kaya nga yung mga flood control, yung makakasuhan, di ba? Parang, alaya? Ganun na yung mga tao Alala, sanay na walang mangyayari. Hindi ko naman sa inaano yung time ni Duterte, pero ang kaibahan lang naman kasi parang kapag
baka nga tayo mamatay. May ganun naman. Baka mamatay tayo. Kasi parang tototohanin talaga eh. Kasi sa kabilang barangay may inaano na eh. May nasambulan. So parang, hindi kasi sabing tama yun. Hindi ako maka-Duterte. Pero syempre, nung siya'y nanalo, I supported and kumbaga, I respected. Kung sino may niluklok. Pero ang point ko lang is mahalaga na yung leader merong political will na pag sinabi niya magaganap. Kasi kapag sinabi mo tapos hindi mo tutuparin at hindi magaganap, yung confidence ng tao bumababa. Parang buladas ka lang. Oo. Kaya nga, di ba may tatawag na trust rating? May gano'n pa nalalaman. Kaso alam baka namamanipulate din. Hindi natin alam. Wag naman sana. Pwede rin. So sabi dito, let them do good. Yung mga mayayaman. Na yung mga mayayaman, in good works, ready to give. Yung mga mahihirap naman, is yung kanilang pag-serve kay God. Yung mayaman ay yung mahirap, kaya madali sa mahirap na magtiwala sa Diyos. It is because alas ng choice eh. Mahirap sila. Alam siya pera. Mga ano. Pero yung mayaman, medyo marami siyang kailangan i-give up. Una nga, yung trust niya or confidence niya sa kanyang yung disadvantage riches. niya. No? Pero again, kahit mayaman ka, pwede ka naman maging godly. Paano? With your generosity and compassion sa mga kakilala mo hindi naman porket mahirap ka. Oo. Pero again, may balanse dito O porket mayaman ka, ikaw na lagi hihingan. And then, balanse din. Di ba sabi nga, i-background check din kung yun ang hihingi pa. Oo. Yeah. So, we must lay hold on eternal life. Kasi may mga ganun, minsan kasi may mga taong abusero. Oo. Yung, kunyari, alam na may kaya ka, utang-utangan ka. Wala din ko. Kaya sa Pilipinas, ayaw mo na rin ayaw mong sabihin sweldo mo, ayaw mong... Kaya ko dati, ayaw mo ipakita na promote ka. Kaya ko dati magsasabi kong gano'n, kaya wala ka walang maibigay. Kasama ka sa budget. Hindi. Takot pa utangan no? Hindi naman yan. Takot pa utangan. Ang point ko lang is, pag pinahiram kita, responsable ka ba na gamitin kung ano may pinahiram sa'yo? O yan pa yung magbabaon sa'yo sa mga problema at pagsubok. So, balanse dapat. So, ito yung nire-remind ni Paul kay Timothy na wag mong i-pursue yung pera. Kasi, isa lang ang pwede mong piliin. Pera o yung eternal na mga bagay. Mamon. Ito yung maporma. Yung eternal na bagay at saka yung pera is hindi mo siya pwedeng hawakan ng sabay. Ano yung sabihin nun? Meron lang sakto sa kamay mo na pwede mong piliin. Hindi mo pwedeng piliin pareho. Ayun. Okay? Sabi dito, kailangan mong bitawan yung isa para mahawakan mo maigi yung isa. Which is yung eternal life. Hindi pwedeng best of both worlds. No, hindi pwede ganun. Best of both worlds. Kaya ngayon yung isang shinare ko minsan Kasi merong pastor na host din. Solemn na nagkasal tapos nag-host after. Kita yun. Kita nga din. Whatever his intention, sabi ko, maging careful sa ganun. Kung pastor ka. Kung host ka. Huwag mo pagsamahin kasi yung solemnity ba ng service at saka yung, ang tawag dito, yung, ano ba talaga yung identity mo? Ayun. Okay. Doon hindi ko naman sinasabi masamang magtrabaho yung pastor. Ang point ko lang is, mag-decide ka kung ano ka talaga. Saan may full-time pastor ba o host? Okay? So, to continue, dito sa verse 20 to 21, merong huling charge si Paul para sa kanya. Verse 20 to 21. Last Timoteo, pakaingatan mo ang ipinagkatiwala sa iyo. Iwasan mo ang mga usapang lumalapas tangan sa Diyos at ang mga pagtatalo tungkol sa hindi totoong karunungan. Okay. Dahil sa kanilang pag-aangking mayroon sila nito, may mga nalihis na sa pananampalataya. Sumayo ang kagandahang loob ng Diyos. Okay. So, dahil alam ni Paul na delikado at madaling matempt ang mga tao, kaya nagbigay siya ng final warning kay Timothy na ingatan mo talaga yung good fight of faith na yan. Kasi, ang mangyayari sa'yo kapag hindi mo iningatan yan, maaaring mapahamak din yung ibang mga tao na nakikinig at titiwala. Yun nga yun. Yun nga yung may mga pagtatalo daw. Ano ba yan? O kaya nga, ang point dito, kaya kailangan maging maingat. Okay?
So, wag natin i-allow na tayo pa yung maging dahilan ng katitisiran ng ating kapwa. So, ayun lang. So, paanong paraan ka ba pwedeng, madami, no? No, Alin? Katisuran. Katisuran? Madami, no? Marami. Pwedeng ikaw nang kokorek ka, pero yung kinokorek mo, same lang kayo ng sin. O yun. Tapos parang dating mo, parang ang bait-bait mo, ang buti mo, alam naman nila na hindi ka sumusunod din. So, yung ganon. Parang napo-profane. Oo, napo-profane. Ano pa? Yung namumuhay ka ng dalawang buhay. Ayan, ganyan. Ano pa? Yung hindi ka mapagkakatiwalaan sa material na bagay. Parang may kakilala tayo, kunyari. Ay, Christian ka pala. Ba't ganito ka, di ba? Yun. Hindi naman sa ginajudge. Pero kumbaga, somehow may ideas. Tsaka somehow may ideas sila kung paano maging Christian. Yun. Pero again, kunwari, okay ka naman, sumusunod ka naman kay God, tapos may maririnig ka pa rin na, hindi dapat ganyan yung Christian. Ang masasabi ko lang is, hindi nga kayo nagbabasa ng Bible, hindi nga kayo nagsisimbre. Gawa ka nga, sir, ng mga ako gusto kong gumawa Gusto ko talagang i-try, Ano yan? Try akong gumawa ng mga short clips. Ng mga wisdom ni God, mga turo, mga verse, gano'n. Ito kasi gusto ko sabihin minsan sa... Nyari habang nag-jogging ka. Okay. Kasi ito gusto ko masabihin minsan sa sa mga mahilig mang-judge ng Christian Kasi lagi na sinasabi, judgmental yung Christian Pero may mga tao din na mahilig mang-judge ng mga Christian. Ako naman sinasabi ko, bago kayo mang-judge ng Christian, make sure na kayo is alam nyo rin yung standard ng pagiging Kristiyano. Kasi kung kayo din yung hindi naman nagsisimba, hindi rin nagbabasa ng Biblia, hindi rin nagpe-pray. Anong kay mo? Tapos sasabihin mo na dapat ganito yung maging Christian, hindi ikaw yung standard. Hindi mo nga alam din yung standard Hindi ikaw ang tamang tao. Oo, hindi ikaw ang tamang tao na magsabi nun. Kasi para bang ikaw yung nagdidikta ng standard, ikaw mismo, hindi mo nga alam yung standard Sa panahon ngayon kasi, parang lahat na dahil sa social media, parang lahat na komentaryo. Oo. Lahat mga critic na lahat critic na. Siguro, kung gusto mong i-correct yung parang mali no isang Kristiyano. Di ba meron tayong dyan, isang buong episode before you correct someone. Oo, inaano ko din yun Kasi minsan, para bang gusto nila, ganito yung ugali ng Christian para kapit sa lifestyle nila. Pero kapag yung Bible may ganun, di ba doon sa issue, parang gumagamit pa talaga ng verse, tapos nag-create ng sariling version ng God. Pag sinasabi mo na dapat ganito yung maging Christian para kapit siya sa lifestyle mo, hindi pure yung sinasabi mong standard kahit ilang verse pa yung i-quote mo. Pero kung sinasabi mo yung bagay na yon kahit na regardless o taliwas doon sa lifestyle mo, yung sinasabi mo doon sa Kristiyano na yun, baka pwede kitang pakinggan. Pero kunwari, very obvious naman na kapit sa lifestyle mo yung pangko-correct mo. That is something, hindi out of purity and, sabihin natin na rightly dividing ng word ni God. Yun. So, going back to accomplish itong huling verse na binasa natin, is ingatan mo yung faith mo. Okay? Yun ang warning ni Paul kay Timothy. Sa dulo. Kasi may mga tao daw na ipoprofane talaga nila yung pagiging Kristiyano nila, mapoprofane nila si God. Why? Because they say one thing and do the other. Ayun. May karoon ng kalituhan. Yeah. Nadadami pa yung mga bata. Yeah. At hindi tayo makakalayo, madalas nangyayari yon dahil sa pera. Kasi pera pa rin. Dahil sa pera. Oo nga, no? Paano kunyari, isa kang leader ng simbahan, tapos lagi kang may false notion kasi na parang kailangan laging simbahan yung tutulong sa mahirap. Hindi nga social club or social work ang church. Though, ine-extend ni God yung pagtulong sa kapwa. Yun din, para kasing we hold one, more lives pa hindi lang buhay natin Yung buhay din nung tumitingin sa atin. Yes. Kunyari, isa kang pastor, leader ng simbahan, tapos nakita bulag sa ka sa pera. Diba? So mawawala ng trust yung tao. Oo, di ba? Sabi, baka naman yung mga
mga tinatights natin dyan o yung ino-offering natin, baka doon na pupunta sa... dyan Di ba po- may mga ganun? Kaya dyan pumapasok yung pagiging transparent. At saka yung multiplicity ng elders na hindi lang isa yung nagko-call lang Ayun siya. din. Kasi parang kapag yung ikaw lang nakakalam, bawal malaman. Confidential. Oo, yun. Hindi, you're not above reproach. So, dun tayo wina-warningan ni Paul, si Timothy, na wag kang makampante kasi temptation yung pera. Temptation yung mga possible na comfort na mo in the future. So, yun lang. Yun na nga lang. Next week 2 Timothy tayo. Bakit kaya may pangalawang letter? Yan ang abangan natin. Ano kaya yun? Sige. Bye guys. Bye-bye.